Let's make patuloy itong ating episode with Father John Harvey Bagos. Major in philosophy, minor in culinary arts. Ay, hindi, baliktad. Ay, major in culinary arts, minor in philosophy. And this is, ito yung one word na, one sentence na, nandun sa chapel ng mga madre, I thirst. Thirst? I thirst. Nauuhaw. Okay, dumating sa punto na hinahanap ko yung sarili ko, na saan ba yung puso ng pagpapari, kundi sa mga duka. Social justice is not only about the spirit, our spirituality, but it is our duty as person and to preserve and to really nourish yung body itself. Harvey. Well, actually, Romar, sa 6 na taon ko bilang pare, ako yung youth director ng diocese. Isang magandang araw at mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kalakbay at mga kadioceses. Ako po si Father Harvey Bagos, ang Direktor ng Commission on Youth ng Novaliches. Maraming kabataang aktibo sa parokya, pero yung mga nakangiting yan, minsan ay maraming pinagdadaanan. Oo. Maraming kinakaharap at maraming tanong sa puso nila. Totoo. No, I really encounter sa diocese ay may mga encounters na mga suicides. And I think this reality really calls us to be proactive in a way na huwag na nating antayin na mas dumami pa ito. Totoo. Pag-usapan na rin natin yan in a clear picture. Yes. Kasi ngayon, it's about mental health. Kasi maraming kabataan ang tingin sa sakit, sa hirap ay escape. Para bang pag nakaramdam ka ng konting sakit, konting bigat at kirot, the easiest way is to escape. Pero Father, di ba parang isa sa mga nagiging dahilan din ng ganyan is lumalawak din kasi yung mundo natin. Dumadami yung point of comparison. Instagram pa lang, at sabihin natin, at my age, parang makukumpete. Makikita mo yung iba, successful na, am I not successful? Yung mga ganun. And I think, mas na-amplify siya, lalo na sa kabataan, na wala pang ganun ka-maturity. In terms of, may mga mature naman ng mga kabataan, di ba? Pero parang, ang daming point of comparison ngayon. And I think that exacerbates or yung nagpapalala pa kung ano yung sense of worth. How real is it dito sa parang ginagawa niyong work in terms of mental health? Well, I think number one, yung maging aware din sa mga needs ng kabataan. Kasi alam natin, maraming kabataang aktibo sa parokya, pero yung mga nakangiting yan, minsan ay maraming pinagdadaanan. Maraming kinakaharap at maraming tanong sa puso nila. Totoo. No, I really encounter sa diocese ay may mga encounters na mga suicides. And I think this reality really calls us to be proactive in a way na huwag na nating antayin na mas dumami pa ito. Totoo. Pag-usapan na rin natin yan in a clear picture. Yes. And then listen and open our ears na sa dialogue. Kasi, limbawa, sa mga magulang, ano yung realidad na hindi nila napapakinggan at napapakinggan lang ng mga kaibigan nila. Sa mga kabataan, ano yung concerns at ano yung mga ideas at mga realidad ng bilang magulang ay hindi naiintindihan ng mga kabataan. And vice versa. And everything, even the community. No? Minsan, ang madaling sabihin sige, pagdasal mo na lang yan, yung mga pinagdadaanan mo na yan. Totoo yan. Pero hindi pwedeng ipagdasal lang ang mga bagay na nakagugulo. Nakagugulo sa isip at sa puso at bigat ng katawan. It really calls us presence, our sensitivity, and it really calls us to be true hope. No? Yun talaga yung simbahan yung advocacy ay talagang tunay na maging pag-asa. Meron po ba kayong parang concrete na, kahit hindi na lang natin pangalanan, Father, yung naging
sa palagay mo, yung presence mo as a priest, nakatulong talaga sa iisang bata perhaps na to? Meron ba kayong parang ganong na-experience? Yeah, ako meron ako years back, no. Merong isang kabataan na pumunta sa parokya, pumunta isang gabi, tapos sabi niya, hindi ko alam kung saan ako dinala ng mga paa ko. Parang ano lang, na-inspire lang talaga. Yeah. Na ano siya. Hindi ko alam kung saan ako dinala ng mga paa ko after I received the result of my exam. Anong yung exam ng ano? It's HIV. Okay. And he's positive. Pero sabi ko, I'm listening. And at the end, ang sabi ko, anong plano mo? Gusto ko pong mabuhay. Gusto ko pong lumaban at magpatuloy. Pero paano po niya nalaman na? Nagpa-check siya, pero yung mga magkakasama kung sila. Kung saan siya tatakbo? Hindi ko alam eh. Parang all of a sudden, parang dumating na lang, punta na lang, isang gabi. And saan po to? Saan siya pumunta? Saan siya pumunta? Sa parokya. Sa parokya mismo. Sa simbahan, no. And meron din yung mga yung parang accidental mo lang na chat message ba? O kaya natawagan. Sasabihin sa'yo, Father, thank you Kasi muntikan ako mag-suicide. Muntikan ko nang gawin yung mali na dapat kong gawing mali. Na mali. And salamat kasi para bang minsan yung minsang aksidente nagiging saving grace pala sa iba. Naging grasya. Grasya para sa iba to really feel the presence of God. Parang ang insight ko dyan, Father, talaga is the gift of presence talaga kailangan natin. Yung to be present with people. Kasi all these smartphones, I mean, it brings us connectivity with everyone, pero parang nangyayari talaga ngayon, nagiging alienated tayo sa isa't isa eh. And buti na nandyan ang mga taong tulad nyo. May mga kasama kayong mga social workers pa? Meron mga youth advocates, pati mga kabataang leader ng mga parokya, ganyan. Tumutulong. Ano yung mga So sa diocese kayo po yan? Ano po yung mga programs na ginagawa ng diocese for, let's say, mental health po muna. Later sa HIV. Yung usual na ginagawa natin, yung psychological first aid. And then kasi wala naman tayong capacity to pay, yung mga psychologists or psychiatrists, yung mga practitioner, no, nire-refer natin. So kapag may tumawag or may humingi ng tulong, referral, tapos lalo na kung may suicidal attacks, no, hindi pwede kasing iwanan yung mga gano'n, no, kailangan alalayan at i-accompany sa pinakamalapit na center or hospital, no, so that they can assist, no. So yung mga ganon. So and then yung siguro yung usapin din na palaging kamustahin, no. Importante yun eh, palagi bukod sa aktibo sa parokya, meron din once in a while na break. Yung huminga at magpahinga. Kailangan din yun ng mga kapwa-kabataan. Actually, yan yung sinasabi ko eh. Ang mga kabataan ng parokya, maraming ginagawa. Pero kulang tayo sa pahinga. Totoo. Minsan baka na-burn out karamihan. Pero I guess, Father, ano ko lang kita, parang, kayo din, I'm also a teacher. I used to teach din sa high school. And kapag, kunwari, na-experience ko yung mga ganyan ng kabataan, ako rin bilang isang formator, napapagod din ako. Yung parang kailangan ko rin ng perhaps someone or I would also need my own help sometimes. I'll throw the question to you, Father. May ganyan ka po bang moments na parang in the same way that you were helpless once upon a time nung nasabugan yung sa dinamita, tapos itong sa mga kabataan ngayon na parang hindi ganun ka-visible yung kaaw. Hindi man kaaway, pero yung problema. Paano nyo po naalagaan yung sarili nyo? Well, una sa lahat siguro mahalaga yung prayer life, no? Doon talaga tayo humuhugot ng lakas. Kapag medyo napangihinaan na tayo na maging lakas ng iba, no? Pero I think yung regular na rest din, no? Huwag niyong gayahin yung sobra-sobrang kain, pero luto lang, sobra-sobrang luto lang. No? And then I think
the healthy exercise, no? Pero minsan yung dahilan na ang daming ginagawa, busy, pero I think it should be treated seriously, no? Yung parang self-care din. Self-care. I think the self-care will really answer everything, na kung ikaw ay nagiging lakas nila, sana meron ding lakas tayo, which is yung respect and yung importansya ng self-care. Yes, okay. Yeah. Ito, Father, parang pwede ba natin tingnan na yung symptoms of, yung nakikita nyo po na lumalala yung depression, tapos lumalala din yung cases of HIV, could just these be symptoms of a much deeper problem sa iyong palagay? And if yes, ano po kaya? Family problem. Family problem. Broken relationship. Broken families. So who is, hindi naman at fault, pero who is, paano ba, culpable, I guess? Or yung, paano sa palagay mo ito maayos pa? Well, when everyone has the time to talk about it. Kailangan talaga upuan no? At pakinggan ng isa't isa. Well, tayo ay para bang guilty, not guilty, Your Honor, pero lahat tayo ay guilty bahagi tayo ng mga resulta na ito. Pero I think mas lalo ko nakikita ito na bahagi rin tayo ng mas malaking solusyon para mas lalong mapatibay yung how important family is, the relationship, even commitment na nadadala yung pamilya sa simbahan. Napakagandang vision ng simbahan yun, na yung pamilya magkakasamang naglilingkod. No? Pero wala naman yung sobrang taas na standard, but I think the true meaning of happiness is our family ay mas napapalapit sa Diyos. So, yun, simple at konkretong tugon na sa palagay ko ay itong mga realidad na to, mental health crisis or concerns at HIV at iba't iba pang yung batang nanay, batang ina, batang nanay, batang tatay, ay itong lahat ng yan pag-usapan natin tungkol sa pamilya. Magiging maayos lang lahat ng problemang ito kapag handa na tayong umupo, makinig, at handang solusyonan ng mga bagay-bagay bilang pamilya. Ang ganda. Oo nga, parang masinsinang usapan talaga. Kumbaga sa mga kumpanya, mag-strategic plan talaga, makinig, ano yung mga mag-qualitative, mag-quantitative, yung mga ganun. Siguro, Father, napag-usapan natin na ito yung parang nagpapakitang, I guess, challenges ngayon sa simbahan, especially sa youth, no? And kayo po ang youth director. Isang magandang araw at mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kalakbay at mga kadioceses. Ako po si Father Harvey Bagos, ang director ng Commission on Youth ng Novaliches. Youth Director ng Diocese of Novaliches and Regional Director ng Kaya tayo nagkita recently sa National Youth Day, 'di ba? Sa Naga, nagkita kami ulit ni Father, and then kasama mo sino po ba yung mga mga kabataan leader ng buong diocese, no? We have 93 delegates no, sa iba't ibang parokya no, ng 73 parishes ng Diocese of Novaliches. Yung experience na yun, to be parang mag-share muna ako, Father, yung experience na yun, I saw hope in the youth. Yeah. Di ba parang na may takbuhan sila kay ina, di ba, na experience nila kung ano yung fiesta ng Our Lady of Peña Francia, etc. Pero ako, I'd like to throw the question to you, Father, as a person na siguro may macro lens din sa youth, especially ng Diocese ng Novaliches. Di ba ang Diocese of Novaliches, Quezon City and then Caloocan, di ba? Parang very broad question to, pero pwede natin laliman. What hope do you see in the youth of today? Miss Universe question. No. Yeah. Yung true hope ng kabataan ay isang kabataang hindi napipikit. Di ba? Yung mga namulat, hindi napipikit. Yes, okay. Yung mga nakakita ng katotohanan, hindi natitikom. Okay. Kasi yung tunay na pag-asa, actually that's our advocacy shirt, ang tunay na pag-asa ay hindi tahimik. From apathy to empathy. I think that's true meaning of hope. That true hope is witnessing to the truth and living out
on the realities of social justice. Ang tunay na pag-asa ng kabataan ay kapag yung pagkamulat, yung pagiging ganap ng katotohanan sa buhay nila ay naisasabuhay nila sa konkretong mga simple at ordinaryong mga relasyon at ugnayan sa araw-araw. Yun ay pag-asa. May nakita ka bang parang youth? Or hindi, kahit hindi natin pangalanan, or pwede mong pangalanan para ma-shout out, no? Or na, pwedeng, in the same way that when you were growing up, sinabi mo na, ito, model youth. Ano sa palagay mo ngayon, ang posibleng masabi mo na, fits the bill as a model youth of today, Father? Well, I think yung model of youth of today is yung volunteerism. Yung, alam mo yun, yung automatic sa kabataang nagvo-volunteer. Mga SOCOM, di ba? SOCOM, may mga kabataan na kapag may bagyo, may donation drive, nagdadala ng mga relief. Yung bang kapag may nasunugan ay handang magtumulong at mag-alalay, o kaya kapag may namatayan na kabataan, kapwa kabataan, ay landun yung mga kabataan na nagpaparamdam na hindi nag-iisang bawat isa. Ang pamilya o ang isang miyembro ng youth ministry or ng parokya na dumaraan sa mga pagsubok. And that I think is we can say, no, actually sa diocese namin meron ngayon contest, Stories of Hope. O ano naman yan? Kwento ng mga pag-asa. Yung mga mula sa hopelessness to para bang bringing shining hope, shining example of hope, no? So parang ganyan na ito yung mga stories of hope natin na kung may mga kwentong ganyan, well, maraming mga kabataan sa diocese ay mga ganyan. Yung nga sinabi ko, volunteerism, yung mga drive na yan, yung mga tutorial volunteers, no? Kahit nga lang yung simpleng pangangalaga, pagsunod sa mga batas trapiko, pagiging mabuting mamamayan at maging mabuting kabataan, no? Kaya yung mga kabataan nga na hindi pa botante, dapat bumoto. Oo, mag-register na. Oo, mag-register na. Tapos na, pero baka sana sa susunod na mga merong opportunity, ang tunay na kabataan ay mulat, hindi lang sa spiritual, kundi kahit sa panlipunang aspeto ng buhay. Which is a very, for me hindi naman ako biased for Vincentians din, which is a very Vincentian thing to say din, no? Na parang hindi lang para sa Diyos, kundi para sa bayan. Kasi nakikita mo sa bayan, ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Yeah. Ang galing, Father. I think this is just in time na we are preparing, kahit nakakatapos pa lang ng eleksyon, di ba? We are also preparing and preparing and paving the way for leaders dito sa ating diocese. Siguro, para sa'yo, Father Harvey, what are you excited about in the upcoming years or perhaps in the next few months for you? What's in store for you po? Meron po ba na ano? Well, I think kasi kami, we are preparing para sa diocesan level ng Jubilee Year of the Youth. No? So we are hopeful na... Kailan po ito? Ito ay November 15 sa district ng Caloocan, sa Caloocan area, sa north, no? Sa may Caloocan Sports Complex, no? But we are hopeful na lahat ay magpa-participate. Pero I think after the celebration, maganda yung challenge should be lived out. Yung parang what now? What now? Ano yung gagawin ko sa parokya ko, no? Yung mga palagi na lang ba ako sa sentro, hindi pwedeng lasa sentro, lasa periferis dapat tayo ng parokya. Kinukumusta natin yung maliliit na mga communities natin, and to be rooted with the small communities is to be true witnesses of hope. And that's my hope sa diocese and sa Commission on Youth, na mas maraming kabataan ang mamulat, magpahayag ng katotohanan at tumugon sa pangangailangan ng kapwa. Like, sino po yung may iniimbita na po kayong parang mag-talk doon or parang secret muna natin? Actually, ikaw yata ang isa doon, pero... muna, pag-usapan natin yan. Pero meron pa kaming may something cooking na may bilang cook bilang cooking, talaga may pag-asa
no? Pag nakita mo siya, may pag-asa. So parang gano'n, no? Kasi parang pinaasa tayo sa naga eh. Pero ewan ko, hindi ko alam. Pero I'm hopeful for that na Sana, no? makarespond siya na makapunta rin, no? Abangan ng mga kabataan sa Diocese of Novaliches. Pagdasal natin. Pagdasal natin. Sana matupad niya yun. Siguro, Father, we're about to wrap up in a few questions perhaps for the next 3 hours, no? Sorry. Pero ano po yung siguro magiging mensahe ninyo para sa, hindi lang perhaps sa kabataan, pero sa 300 billion na nanonood po ng na to? Kasi kasama po yung From Now Until Eternity po manonood po ng show na itong Mama's Boys bilang isang Mama Mary's boy. Ayan po. So, una sa lahat ay kapag tinawag ka ng Diyos, ay even though there is doubt in your heart, do not be afraid to respond like Mary. True vocation ay talagang pinopurify, parang pinalalalim yung ating pagkilala sa sarili natin. And yung bukasyon ay unti-unti, every part of our life, it's a segment of response of yes. And huwag tayong matatakot na tumugon ng oo. No? Yan ang una siguro. Mahalaga na lahat ng bagay sa buhay, anumang bukasyon meron ka, nanay, tatay, kabataan, pare, madre, laiko, komedyante, social media, no? Ay lahat tayo may bukasyon, and our call is towards holiness. To live out and to be true witnesses of hope every day. Yan ang una. Pangalawa siguro, mahalaga din yung sense of synodality, walking together. Our church really needs a church that is walking together. Hindi na pwede yung nag-uunahan, nahuhuli yung iba, napapabayaan yung iba. Sana sama-sama, magkakasama, magkakalakbay. No, magkakaakbay. Yes. Magkalakbay na magkaakbay pa. Magkaalakbay. And siguro panghuli ay sana ito magdala sa atin sa, sabi mo nga, sa eternity, sa langit, no? Itong mga bagay na ito ang magdadala sa atin para maging mabuti, para maging mahusay, at para maging banal. And that really visions the future of us in heaven. Ang ganda. And sana ito yung paalala, hamon at paanyaya sa atin na huwag tayong mahihiyang tumugon dahil ang lahat ng desisyon ay patungong langit, biyaheng langit. Ang ganda, ang ganda. Ako, siguro ang take away ko talaga dito, Father, sa mga nasabi mo is, mula nung pagkabata, mula nung inoferan ka ng altar boy server na yan hanggang sa pagbigay ng model, ngayon, sinusubukan mo na ibang mga kabataan ang maging model din ngayon sa pamamagitan lang ng yung formation mo as a Carlista and as an SVST seminarista, na ma-inspire sila na hindi lang tungo sa pagiging makadiyos, kundi yung pagiging makabayan. Pero na hindi din kinakalimutan kung ano yung nasa puso nila, kasi yun nga, kailangan alalayan natin ang isa't isa in the spirit of synodality, yung mga experiences ng kabataan ngayon. And perhaps I'd like to thank you. Maraming salamat sa pag-oo dito sa aming munting show na may billions of views, pero I mean hanggang dulo naman yan, hindi yan baka in 30 years, joke lang. Pero yun, marami akong natutuhan, and I'm hoping na marami ding natutuhan ng ating mga viewers today sa ating mga pinag-usapan. So muli, maraming salamat kay Father Harvey, and ang lahat ng mga sinabi mo ngayon, patunay yan na ikaw ay isang Mama's boy. So maraming salamat. At isa po pong appear. Thank you. So, maraming salamat. Mahalaga talaga sa mga kabataan ngayon ang gabayan sila. At yun ang role na ginagampanan ni Father John Harvey Bagos dito sa Diocese of Novaliches. Salamat sa mga taong tulad nila na handang hawakan ang kamay ng mga kabataan. Muli, maraming salamat sa inyong pagpapanood. Ito po si Mr. Romar Chuka at ito ang
Mama's Boys.